Kapag mahal o kapos ang bigas, ito ang ating ipinanlalaman tiyan. Pwede rin gawing kutkutin, pati balat at busal pwedeng pakinabangan. Narito ang 1,001 biyayang hatid ng bawat butil ng mais. Ang lutong ng bagnet, nakikipagsabayan sa ingay ng lansangan. Pero maliban sa nakakatakam na ingay ng espesyal na chicharong baboy na ito, may isa pang pagkain talaga namang makatawag pansin ang lutong. Ang chichacorn o chicharong mais. Pagdating sa palutungan ng chichacorn, si Aling Warling daw ang eksperto dahil sa mahigit 20 taon ng paggawa niya ng chichacorn na master na raw niya ang tamang proseso. Pero na kung nakita na gumagawa na maliit na lutuan, naano ko, malakas. Ginaya ko rin. Unang pakukuluan ng mahigit 1 oras ang mga butil ng mais sa isang malaking kawa. Kaya nga 3 times ang boiling para mas maganda ang pagkabuka. Pagkatapos, ibibilad ito sa loob ng 3 araw para muling matuyo at mag-crack o mabasag ang bawat butil. Ito ang nagpapalutong sa chichacorn. Ang mga nabilad ng butil ng mais muling isasalang sa apoy nang nakalubog sa mantika. Oras daw na lumutang ang mga butil, ibig sabihin, luto na ito. Meron kaming garlic cheese, barbecue, sweet spicy, and adobo spicy. 7 flavors pa. Nagsimula raw si Aling Warling sa isang gantalang ng chichacorn. Ngayon, daang-daang kilo na ng mais ang nagagawa niyang chichacorn araw-araw. At nakakarating daw ito sa kung saan-saang sulok ng Pilipinas. Pero ang lutong ng chichacorn, nanganganib maapektuhan ng pagdadamot ng ulan sa kalikasan. Simula kasi nung huling bahagi ng 2009, kahit pa magkakasunod ang pagbayo ng mga bagyo, nagsimula na ang hagupit ng El Nino sa Ilocos. Naapektuhan ang mga sakahan ng palay at mais. Ang 10 ektaryang maisa ni Mang Freddy, bagamat berde ang kulay, hindi na niya inaasahan pang magiging masagana ang ani. Katulad nito, hindi na bubunga ito kasi maliit. Tapos hindi pa nagbunga. Wala nang pag-asang makabunga ito. Isa lang si Mang Freddy sa libo-libong magsasaka ng mais na biktima ng tagtuyot. Kung hindi man napunggok ang bunga, tuluyan ang namatay dahil sa sobrang init at kakapusan ng tubig. Na-time ako ng December hanggang ngayon wala pang ulan. Kung masisirang paninim namin, wala kaming makukuha na pagkuhanan namin ibili namin ng mga gagamitan sa bahay, ganun. Ang buong Isabela natutuyot. Isa ang mais sa mga pangunahing pananim dito. At dahil sa pagkasira ng halos 70% ng mga maisan at pagkalugi ng halos 1.9 billion pesos, idineklara na ang state of calamity sa buong lalawigan. Simula ng Enero at ito ay may experience pa hanggang whole month of March, talagang tagtuyot. Talagang hindi natin in-expect na ganito siya kalala at ganito siya kabilis. Sa ibang panig ng bansa, ang mais hindi lang ginagawang kutkutin, kundi pangunahing pagkain, katulad ng bigas. Sa Barangay San Carlos sa Palanas, Masbate, sa mais na bubuhay ang mga residente. Sina Mang Clarito at Aling Vicenta, abala naman sa paghihimay at pagtatahip ng mais. Kay Aling Eliza naman natoka ang paggiling. Gamit ang gilingang bato, pinipino ni Aling Eliza ang mga butil.
At saka bibistayin para mapaghiwalay ang malalaki at maliliit na piraso. Kasi hindi pwedeng pagsamahin yung malaki at yung maliit pag sinasain mo. Ang napino ng mais, pwede nang isaing para kainin na parang kanin. Mga 1 oras lang po. Kaya sa among pagkaon, nga mais. Ayon sa mga eksperto, mayaman ang mais sa dietary fiber, vitamins A, thiamine at niacin. Mainam nga raw kung araw-araw tayong kumain nito. Ang mais ay kinukonsider natin may mababang glycemic index. Ang mga pagkain na may mababang glycemic index ay tumutulong sa pagbababa ng timbang at gana sa pagkain dahil hindi agad nagugutom ang isang tao. Ang iba nating mga kababayan, hindi lang sustansya ang nakukuha sa mais, kundi pati magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Araw-araw, 4 na malalaking kaldero ng mga butil ng puti o malagkit na mais ang pinakukuluan ni Mang Boy sa tubig na may apog sa loob ng mahigit 1 oras. Kung isasalang ko na yun, may halong apog para pag kumukulo yun, maluluto yung balat, matatanggal. Kaya pumuputi yun eh. Pagkatapos, paulit-ulit niya itong huhugasan. At saka muling pakukuluan hanggang tuluyang maluto. Ito ang paboritong merienda ng masa, ang binatog. At dahil daw sa pagluluto niya ng binatog, napagtapos niya ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Hanggang sa kaya ko pa, hindi ko pa titigil dyan. Kasi dyan ko napatapos yung... Dyan ko napatapos yung 2 anak ko. Mainit-init pa, hinahangon na ng mga kapitbahay ni Mang Boy ang binatog para ilako. Sakay ng bisikletang may batingting.